Ang kwentong ito ay pinamagatang Mutya ng Bulalakaw. Noong taong 1947, sa isang maliit na baryo sa Leyte, may isang binatilyong nagngangalang Andoy. Kilala siya sa baryo bilang tahimik, mahiyain at pagmasid. Pero may isang lihim na hindi alam ng sino man. Isang gabi habang naglalakad sa tabing ilog, nakita niya ang isang kakaibang bulalakaw na bumagsak mula sa kalangitan. Ang liwanag nito ay nagdulot ng init sa kanyang puso at sa sandaling iyon, bumaba ang isang matamis na tinig mula sa ulap. Andoy, tanggapin mo ang aking biyaya sa iyo, ay ilalaan ko ang mutya ng bulalakaw. Hindi niya alam kung paano, pero sa pagpindot niya sa maliit na pulang kristal na nagliliwanag sa kanyang palad, ramdam niya ang kakaibang lakas ng dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. At sa loob ng ilang araw, napansin niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Mas malinaw siyang nakakakita sa gabi, nakakaramdam ng presensya ng masamang espiritu at may kakaibang koneksyon sa mga nilalang sa kalikasan. Ngunit ang biyaya ay may kapalit. Ilang linggo lamang ang lumipas, nagsimulang nawala ang mga hayop sa baryo at mga tao ay nag-uulat kakaibang mga halimaw na naglalakad sa gabi. May mga katawan na baluktot, mga mata na naglalagablab at mga ngiti na puno ng kasamaan. Ang mga matatanda sa baryo na may alam sa mga lumang kwento ay tumunog ng alarma. May mga aswang na muling bumalik sa Leyte. Isang gabi, habang naglalakad si Andoy sa gubat, isang aswang na babae, may mahahabang kuko at mata, nagliliwanag ang sumugod sa kanya. Ngunit bago pa man siya matuklaw, isang liwanag mula sa kanyang palad ang sumabog at parang apoy na umahadlang sa nilalang. Napatulon ng aswang, sumigaw at tumakas sa dilim. Andoy ay nasyak. Ngunit ramdam niya na ang kanyang mutya ay may kakayahang labanan ang mga nilalang na ito. Sa gabing iyon, napagdesisyonan niyang hindi na siya mananahimik. Siya ay gagamit ng biyaya ng bulalakaw upang protektahan ang kanyang baryo. Kahit pa ang panganib ay higit sa kanyang pag-unawa, sa likod ng kanyang tagumpay, may matandang albularyo na kamasid sa kanya mula sa malayo. Ang matanda ay may pangalang Lolo Dario, kilala sa baryo bilang tagapag-alaga laban sa mga aswang at espiritu. Lumapit siya kay Andoy at nagsabi, "Binata, ang biyaya na taglay mo ay hindi basta-basta. Kung hindi mo matututunan ang kapangyarihan ng mutya, hindi lang ang iyong buhay ang mapapahamak kundi pati ang buong baryo." At dito nagsimula ang paglalakbay ni Andoy sa pagitan ng liwanag at dilim, ng kabutihan at kasamaan, sa pakikipaglaban sa mga aswang na kumakalat sa Leyte. Dala ang mutya ng bulalakaw bilang kanyang sandata at gabay. Andoy ay nagsimula pa lamang matutunan ang mga lihim ng mutya. Ngunit sa dilim ng gabi, may matang nagmamasid, may mga halimaw na nagbabalik. Ang tunay na laban ay kakapanganin lamang. Ang unang laban, ilang araw matapos matanggap ni Andoy ang mutya ng bulalakaw, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Sa bawat pag-ikot ng buwan sa langit, ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid ng baryo. Ang hangin ay may malamig na halimuyak na lupa at bulaklak, ngunit may kakakibat na mabangis na amoy na hindi kayang itago ng gabi. Si Lolo Dario ay nagpasya nang magturo ng mga lihim tungkol sa mutya sa maliit na lang kubo. Sa gilid ng kagubatan, inilatag ng matanda ang isang lumang mapa ng Leyte. Anundoy, panimula ng albularyo. Ang mga aswang dito sa Leyte ay may pinagmulan sa matandang digmaan at galit ng kalikasan. Hindi sila basta-basta hayop, sila ay may espiritu na nawala ng puso sa kaharian ng tao. At ngayon sila ay nagbabalik. Habang ipinapaliwanag ng Lolo Dario, biglang umingay sa labas ang matinding sigaw ng baboy. Nagmamadali silang lumabas at nakita ang isang pangkat ng aswang. Tatlong lalaki, isang babae na kumakagat at sumisigaw sa baboy ng kanilang kapitbahay.
Ang mga mata nila ay nagliliwanag at ang kanilang mga galaw ay parang na isang hayop na walang pag-iisip, ngunit may malamig na talino sa bawat galaw. Andoy, sigaw ni Lolo Dario. Ngayon ay pagkakataon mo, gamitin ang mutya. Hindi pa handa si Andoy, ngunit ramdam niya ang init sa kanyang palad. Pinindot niya ang kristal at bigla itong naglabas ng liwanag na parang apoy na pumapalibot sa kanya. Ang mga aswang ay napigilan, nagulat at tumalikod sa unang pagkakataon. Isa sa mga lalaki ang umatake sa kanya, ngunit sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa mutya at ang aswang ay magulhol bago tuluyang maglaho sa dilim. Pagkatapos ng laban, napansin ni Andoy na may kakaibang marka sa kanyang palad. Isang maliit na apoy na parang tatak. Ramdam niya ang sinasabing koneksyon ng mutya sa kanyang kaluluwa. Ito ang simula lamang, sabi ni Lolo Dario. Ang mutya ay nagbibigay ng kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. Ang bawat laban ay may epekto sa iyong katawan at isip. Sa mga sumusunod na araw, nagsimulang maglakad si Andoy sa paligid ng baryo. Naghahanap ng palatandaan ng may aswang. Nakita niya ang mga bakas sa paa, sa putik at natuklasan ang mga lihim ng nalagusan sa ilalim ng lumang simbahan. Mga daan na ginagamit ng mga aswang sa gabi. Sa isang gabi, nakatagpo niya ang isang batang babae na tinatawag nilang Aling Maria, na nagtatago sa gubat. Nalaman niya na ang pamilya ni Maria ay nawala sa kamay ng mga aswang. Sa tulong ni Andoy, niligtas niya ang bata at dinala sa baryo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may nakatingin sa kanila mula sa itaas ng puno. Isang matandang aswang na kilala bilang Supremo ng Dilim na nagmamay-ari ng buong teritoryo ng Leyte. Mataas ang tingin nito sa mutya at ramdam nito na may bagong kalaban na lumitaw sa baryo. Mutya ng bulalakaw, bulong ng Supremo. Sa dilim, ikaw ay magiging simula ng kanilang kapahamakan. Si Andoy ay nagtagumpay sa kanyang unang laban, ngunit ramdam niya na mas malaki at mas madugo ang mga susunod na laban. Ang mutya ay isang sandata, ngunit maaari rin itong maging sumpa. Ang Supremo ng Dilim ay nagbabantay, naghihintay ng pagkakataon upang subukan ang kapangyarihan ng batang binatilyo. Ang hangin sa Leyte ay malamig sa gabing iyon. Ang buwan ay halos tatakpan ng ulap, nag-iiwan ng kadiliman sa buong baryo. Si Andoy ay naglalakad sa tabi ng ilog, dala ang mutya sa kanyang palad. Ramdam ang init at presensya ng Supremo ng Dilim. Ngunit hindi siya nag-iisa sa dilim ng kagubatan. Nakakubli ang mga aswang. Ang ilan ay may mga kuko na parang bakal, may mga ngipin na matutulis, at may mga mata na naglalagablab sa dilim. Ang iba naman ay nagtatago sa anyo ng tao, mga taong kilala sa baryo, ngunit sa ilalim ng liwanag ng mutya, lumalabas ang kanilang totoong anyo. Bilang sumigaw si Andoy, lumapit kayo. Hindi niya alam kung sino ang mas malakas, ngunit ramdam niya ang kapangyarihan ng mutya. Isa sa mga aswang ang umatake sa kanya mula sa puno, mabilis at tahimik. Pinindot ni Andoy ang mutya at isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. Tumama sa aswang at napaikot sa hangin. Ang nilalang ay humagulhol at naglaho sa dilim, nag-iwan ng abo sa lupa. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Mula sa kabila ng kagubatan, lumabas ang isa pang grupo ng isang aswang, 8 lalaki at 2 babae. Ang pinuno ng isang matandang aswang na kilala sa pangalang Balangaw ay may katawan na naglalagablab sa dilim. Sa bawat hakbang nito, naglalabas ng apoy ang lupa at ang kanyang mga mata ay parang nagbabaga na galit. Batang may mutya, sigaw ni Balangaw, ang iyong liwanag ay hindi talaga tatagal. Si Andoy ay huminga ng malalim at pinindot muli ang mutya. Ang liwanag mula rito ay hindi lamang sumabog sa paligid, kundi nagpatuloy sa loob ng kanyang katawan. Ramdam niya ang init, ngunit ramdam din niya ang sakit. Parang sinubok ng mutya ang kanyang katawan at puso. Ang 2 aswang na babae ay umatake sa kanya ng sabay. Si Andoy ay mabilis na tumalikod, ngunit sa isang kanila ay nakadikit sa kanyang balikat. Kumagat at nag-iwan ng marka. Sumigaw siya ng sakit, ngunit sa loob ng kanyang dibdib nag-init ang mutya at lumabas ang parang apoy mula sa kanyang palad. 2 babae magulhol at naglaho sa hangin.
Ngunit si Balangaw ay hindi natakot. Nilapitan niya si Andoy at nagbukas ng mga kamay. Naglabas ng itim na usok. Ang usok ay kumalat sa paligid. Sumasakop sa lahat ng liwanag ng mutya. Si Andoy ay napahinto. Ramdam ang paghihina ng kanyang kapangyarihan. Sa huling sandali, dumating si Lolo Dario. Hawak niya ang isang lumang cross at pumalo sa ulo ni Balangaw. Ang itim na usok ay naputol at si Balangaw ay nangingising-ngisi. Sa galit, hindi pa tapos ang laban, batang may mutya, ang mga susunod ay higit pang madugo. Pagkatapos ng laban, ang baryo ay nagising sa liwanag ng umaga, ngunit marami sa kanila ang nawalan ng alagang hayop at ilan ang sugatan. Si Andoy ay nahulog sa lupa, pagod, sugatan at may marka sa palad, ngunit ramdam niya ang bagong lakas. Hindi lamang mula sa mutya, kundi mula sa kanyang tapang at determinasyon. Sa gabi, habang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, nagbulong si Andoy sa sarili. Kung ganito ang unang laban, paano kaya ang mga susunod? At sa likod ng mga punong kahoy, may mga matang nagmamasid. Ang supremo ng dilim ay nakangisi. Alam niya na may bagong kalaban sa baryo. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalakas ang mutya ng Bulalakaw. Si Andoy ay nakipaglaban, sugatan at napagod, ngunit napatunayan niya ang lakas ng mutya. Ang laban sa mga aswang hindi pa tapos. Ang baryo ay nasa panganib at ang supremo ng dilim ay nagbabalak ng mas malupit na plano. Ilang araw matapos ang unang labanan, ang baryo ang tahimik, unang tingin. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kakaibang pangamba. Ang mga tao ay nagsisimulang mawala ng mga hayop at ang ilan ay biglang nagkasakit sa mga kakaibang sintomas. Balat ng nagbubula, mata na naglalagablab sa dilim at katawan na humihinga ng mabilis na parang may humahabol sa kanila. Si Andoy ay naglakad sa tabi ng ilog sa dapit hapon. Ramdam niya ang presensya ng supremo ng dilim. Malakas, malamig at puno ng galit. Hindi niya alam pero may plano ang supremo na sirain ang buong baryo sa isang gabi. Ang gabi ng ikalawang labanan ay nagsisimula sa isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga puno. Ang ulan ay tila kumakagat sa balat at ang dagat ay nagbubuga ng putik at alon. Sa gitna ng bagyo, lumabas ang mga aswang. 3 grupo, bawat isa ay may 7 nilalang kabilang ang isang lalaki at babae. Ang bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Ang ilan ay nagiging usok, ang iba naman ay nagiging hayop, at ang ilan ay may kakayahang manipulahin ang isip ng tao. Si Andoy ay humarap sa gitna ng kalsada. Hawak niya ang mutya sa kanyang palad. Ang liwanag nito ay sumasabog sa dilim, ngunit ramdam niya mas malakas ngayon ang mga kalaban. Isa sa mga aswang ang lumapit sa kanya, mabilis na parang kidlat. Pinindot ni Andoy ang mutya, ngunit bago pa man niya makagawa ng anumang, isang malaking halimaw ang sumugod sa kanya. Mula sa itaas, ang matandang aswang na kilala bilang Balangaw. Ang 2 nilalang na babae umatake sa kaliwa at kanan niya. Ang mutya ay kumikislap, ngunit hindi sapat upang pigilan ang sabayang pag-atake. Si Andoy ay sugatan sa braso at balikat, ngunit sa gitna ng sakit, naalala niya ang aral ni Lolo Dario. Ang mutya ay hindi lamang kapangyarihan kundi gabay ng puso. Kapag ang puso mo ay matapang, wala nang puwang ng dilim. Huminga ng malalim si Andoy at pinukol ang liwanag mula sa mutya. Sa hangin, ang liwanag ay kumalat, sumabog sa lupa at bumagsak sa mga aswang. Isang nagningisay, sumigaw at naglao sa dilim, naiwan ang abo sa kalsada. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Ang baryo ay nasira, ilang kubo ay natumba, maraming alagang hayop ang patay at ilan sa mga tao ay sugatan at natatakot. Ang bagyo ay humupa lamang natapos sumabog ang liwanag sa huling sandali ng gabi. Nakita ni Andoy sa itaas ng bundok ang supremo na dilim. Nakatingin sa kanya ang matandang nilalang ay ngingising-ngising at nagbulong. Hindi pa tapos ang laro, batang may mutya. Ang tunay na kasamaan ay nagsisimula ngayon. Ang iyong puso ay susubukan at ang baryo ay masisiraan ng loob. Si Andoy ay naupo sa ilalim ng isang puno, basang-basa, sugatan, ngunit ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang palad. Alam niya na kailangan niyang magpatuloy, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi sa baryo at sa lahat ng inosenteng tao sa Leyte.
Ang baryo ay nagdurusa sa unang madugong gabi. Si Andoy ay sugatan at pagod, ngunit mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niya na ang Supremo ng Dilim ay may mas malupit na plano at susunod na laban. Hindi na ito simpleng aswang. Ito ay isang malupit at malakas na halimaw na susubok sa kanyang lakas at tapang. Matapos ang madugong gabi, ang baryo sa Leyte ay tahimik ngunit hindi sa kapayapaan. Ang takot ay nananatili sa bawat tahanan. Ang mga tao ay nagtatago sa gabi at ang mga hayop ay patuloy na nawawala. Si Andoy ay nakaupo sa tabing ilog na iniisip ang sinabi ni Lolo Dario tungkol sa mutya. Ngunit ngayon may bagong kaalaman siyang kailangan malaman. Ang kasaysayan ng Supremo ng Dilim. Andoy, panimula ni Lolo Dario sa kubo. Ang Supremo ng Dilim ay hindi basta aswang. Siya ay isang nilalang na sinumpa noong panahon ng digmaan. Sa Leyte, maraming sundalo at sibilyan ang namatay sa kanyang kamay. Ang galit niya sa tao ay nagpatibay sa kanyang kapangyarihan. Ngunit may mahina siyang bahagi, isang lihim na kung matutuklasan mo, maaari mong talunin siya. Lumipas ang ilang araw at si Andoy ay nagsimulang maglakad sa kagubatan upang matutunan ang kontrol sa mutya. Ramdam niya ang init ng kapangyarihan sa kanyang palad, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Isang gabi habang naglalakad siya sa ilalim ng buwan, narinig niya ang sigaw ng tao. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinagmulan at nakita ang isang pangkat ng aswang na umatake sa baryo. Ang mga aswang ay higit pang madugo kaysa sa nakaraan. May matatalas na kuko, matutulis na ngipin at mabilis na galaw. Si Andoy ay humarap sa kanila. Pinindot ang mutya at sumabog ang liwanag sa paligid, ngunit ramdam niya ang sakit. Ang mutya ay parang sinusubok ang kanyang katawan. Isa sa mga aswang ang umatake sa kanya mula sa itaas ng puno, ngunit bago siya matuklaw, isang liwanag mula sa mutya ang sumabog, nag-iiwan ng abo sa paligid. Ngunit ang Supremo ng Dilim ay hindi pa lumalapit, tumingin lamang mula sa dilim ng kagubatan. Alam niyang may bagong kalaban sa baryo at handa na siyang subukan ng lahat ng kakayanan ni Andoy. Pagkatapos ng laban, si Andoy ay sugatan, ngunit ramdam niya na mas malakas siya sa bawat laban. Alam niya na ang susunod na laban ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa buong baryo at sa lahat ng inosenteng tao sa Leyte. Si Andoy ay nagsimulang maunawaan ang tunay na saklaw ng mutya. Ang Supremo ng Dilim ay mas malupit na plano. At sa susunod na labanan, hindi na ito simpleng aswang, ito ay salimaw na susubok sa kanyang lakas, tapang at puso. Ang baryo sa Leyte ay nagising sa isang kakaibang takot. Ang mga tao ay nagtatago sa kanilang mga kubo. Ramdam ang presensya ng kasamaan sa bawat sulok. Ang gabi ay malamig at ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap na tila nagbabadya ng panganib. Si Andoy ay naglakad sa gitna ng baryo. Hawak ang mutya sa kanyang palad. Ramdam niya ang init na kapangyarihan, ngunit ramdam din niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niya ang mga aswang ay hindi nagpapahinga at alam din niya ang Supremo ng Dilim ay malapit na. Mula sa paligid ng kagubatan, biglang sumugod ang isang pangkat ng aswang. Tatlo sa kanila ang lalaki at dalawa ang babae. Ang bawat isa ay may matutulis na kuko, mabilis na galaw at mga mata na naglalagablab sa dilim. Si Andoy ay humarap sa kanila. Pinindot ang mutya at sumabog ang liwanag. Isa-isa nilang umatake, ngunit ramdam niya na mas malakas na ngayon ang kanyang kapangyarihan. Isang lalaki ang umatake sa kanya mula sa likod, ngunit sa isang iglap sumabog ang liwanag mula sa mutya at ang nilalang ay humagulhol bago naglao. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Mula sa itasang bundok, lumabas ang Supremo ng Dilim. Nakatingin kay Andoy at matandang aswang ay nagngingisi at nabubulong. Mutya ng bulalakaw, ikaw ang simula ng kanilang kapahamakan. Biglang umatake ang Supremo, mabilis at matindi. Si Andoy ay tumalikod, ngunit ramdam niya ang sakit. Ang mutya ay sinusubok ang kanyang katawan. Isa sa mga babae na aswang ang umatake sa kanyang kaliwa at isa sa mga lalaki ang umatake sa kanan. Si Andoy ay napagod, sugatan at halos nawala ng malay. Ngunit sa huling sandali, naalala niya ang aral ni Lolo Dario. Ang mutya ay gabay ng puso. Kapag matapang ang puso mo, wala ng puwang ang dilim.
Huminga ng malalim si Andoy at pinukol ang liwanag mula sa mutya sa hangin. Ang liwanag ay kumalat sa baryo, sumabog sa lupa at bumagsak sa mga aswang. Isa-isa silang humagulhol at naglaho sa dilim, naiwan ng abo sa kalsada. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Maraming kubo ang nasira, maraming alagang hayop ang namatay. At ilan sa mga tao ay sugatan at natatakot. Ang baryo ay nagising sa liwanag ng umaga. Ngunit ramdam nila na may mas malupit na laban na paparating. Si Andoy ay naupo sa ilalim ng puno, basang-basa sugatan. Ngunit ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang palad. Alam niya na kailangan niyang magpatuloy, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa baryo at sa lahat ng inosenteng tao sa Leyte. Ang baryo ay nakaligtas sa unang madugong labanan, ngunit maraming sugatan at nawala ng tahanan. Si Andoy ay nakilala na bilang tagapagtanggol ng baryo, ngunit ramdam niya na ang supremo ng dilim ay mas malupit na plano. Ang susunod na laban ay hindi na lamang laban ng aswang. Ito ay laban sa kanyang lakas, tapang at puso. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nakaraang labanan, ang baryo sa Leyte ay nanatiling tahimik sa ibabaw, ngunit ang takot ay dumadaloy sa bawat tahanan. Ang mga tao ay nagtatago sa gabi at ang mga bakas ng aswang ay patuloy nagpapakita sa kagubatan. Si Andoy ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay araw at gabi. Pinapanday niya ang kanyang kakayahan. Sa mutya ng bulalakaw, ramdam niya ang init ng kapangyarihan, ngunit ramdam din niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niya na ang supremo ng dilim ay hindi magpapahinga at ang baryo na nasa panganib. Isang gabi habang ang buwan ay halos natakpan ng ulap, naramdaman ni Andoy ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga puno ay nanginginig at ang lupa ay parang humihinga sa dilim. Biglang lumitaw sa gilid ng baryo ang supremo ng dilim, kasama ang tatlong aswang na tagapagtanggol. Mutya ng bulalakaw, sigaw ng supremo. Handa ka na ba sa tunay na kapangyarihan ng dilim? Si Andoy ay humarap sa kanila, hawak ang mutya, pinindot niya ito at sumabog ang liwanag na kumalat sa buong baryo. Ngunit ramdam niya ang mas malakas ngayon ang kalaban. Ang tatlong aswang na tagapagtanggol ay umatake sabay-sabay at isa sa kanila ang nakadikit sa kanyang balikat, kumakagat at nag-iwan ng marka. Sa gitna ng laban, tumalbog si Andoy, pinindot muli ang mutya at ang liwanag ay sumabog sa paligid. Isa-isa ang tatlong aswang ay humagulhol at naglaho na sa dilim. Naiwan ang abo sa lupa, ngunit ang supremo ay hindi natakot. Tumayo siya sa gitna ng ulan at bagyo, nanginisi sa galit. Hindi pa tapos ang laro, batang may mutya. Ang iyong lakas ay hindi sapat para sa akin, bulong ng supremo. Ang baryo ay nagising sa liwanag ng umaga, ngunit maraming kubo ang nasira, maraming hayop ang patay at ilan sa mga tao ay sugatan o natatakot. Si Andoy ay naupo sa ilalim ng puno, basang-basa sugatan, ngunit ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang palad. Alam niya na kailangan niyang magpatuloy, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa baryo at sa lahat ng inosenteng tao sa Leyte. Ang baryo ay nakaligtas sa isang malupit na pagsalakay, ngunit ramdam nila na ang supremo ng dilim ay may mas malupit na plano. Ang susunod na laban ay hindi lamang laban aswang, ito ay laban sa kanyang lakas, tapang at puso. Makaraan ng ilang linggo na tahimik sa gabi, si Andoy ay patuloy sa kanyang pagsasanay. Sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang init at liwanag ng mutya sa kanyang palad. Ngunit kasabay nito, lumalakas din ang pangamba sa kanyang puso. Ramdam niya na mas malaking panganib ang paparating. Ang supremo ng dilim ay hindi lamang isang aswang kundi isang matandang nilalang na may galit at kasaysayan sa baryo. Isang gabi habang maglalakad si Andoy sa tabing ilog upang magnilay, nakita niya ang isang anino sa dilim. Ang anyo nito ay mataas at may lahalimaw at sa bawat hakbang ay tila kumakalugang lupa. Ito ang supremo ng dilim, dumating upang harapin siya ng personal. Mutya ng bulalakaw, bulong ng supremo. Alam ko ang iyong kapangyarihan, ngunit alam mo ba ang pinagmulan mo at ang iyong kahinaan? Si Andoy ay humarap sa matanda, hawak ang mutya. Ramdam niya ang init at liwanag, ngunit ramdam din niya ang takot. Ang supremo ay ngumiti, tila alam niya ang bawat galaw ni Andoy. Ang mutya ay nagbibigay sa iyo ng lakas, dagdag supremo, ngunit may kapalit. Ang bawat sugat, bawat takot ay nagpapahina sa iyong puso.
Kapag nagduda ka sa iyong sarili, ikaw ay magiging madali kang talunin. Biglang umatake ang Supremo, mabilis at brutal. Si Andoy ay napilitan na gumalaw at gumamit ng buong lakas ng mutya at liwanag ay sumabog, ngunit ramdam niya ang sakit. Ang mutya ay parang sinusubok ang kanyang katawan at kaluluwa. Isa sa mga kamay ng Supremo ay kumapit sa kanyang balikat at ramdam ni Andoy ang malamig na galit ng nilalang. Ngunit sa huling sandali, naalala niya ang aral ni Lolo Dario. Ang mutya ay gabay ng puso. Kapag matapang ang puso mo, wala nang puwang ang dilim. Huminga ng malalim si Andoy at pinukol ang liwanag mula sa mutya. Sa hangin, ang liwanag ay kumalat at paligid tumama sa Supremo. At kahit hindi tuluyang napuksa, napilitang umatras ang matandang nilalang. Sa pag-alis ng Supremo, napagtanto ni Andoy na kailangan niyang tuklasin ang lihim ng mutya at ang kasaysayan ng Supremo upang tuluyang maprotektahan ang baryo. Alam niya ang susunod na laban ay magiging pinakamadugo, pinakamahirap, isang laban na susubok hindi lamang sa kanyang lakas kundi sa kanyang puso at tapang. Ang Supremo ng dilim ay umalis sa gabi, ngunit may ngisi sa kanyang mukha. Alam niya na may bagong kalaban sa baryo, ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalakas ang mutya ng bulalakaw. Si Andoy ay sugatan, pagod, ngunit mas determinado kaysa dati. Ang susunod na laban ay paparating at ito ay magiging pinakamulapit sa lahat. Ang gabi sa Leyte ay mas madilim kaysa sa anumang karaan ng buwan. Ay nakatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay puno ng kakaibang amoy ng yero at lupa, hudyat ng panganib. Si Andoy ay naglakad sa gitna ng baryo, hawak ang mutya ng bulalakaw. Ramdam niya ang init at liwanag, ngunit ramdam din niya ang bigat at kapangyarihan. Alam niyang ang Supremo ng dilim ay lalapit na at ang laban ay nagiging pinakamadugo. Lahat ng kanyang nakalipas. Sa paligid, kagubatan, lumitaw ang Supremo ng dilim, kasama ang kanyang hukbo ng 7 aswang. Ang bawat isa ay may matatalas ng kuko, naglalagablab na mata at galaw na parang hayop na walang awa. Mutya ng bulalakaw, sigaw ng Supremo. Ngayon malalaman mo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng dilim. Si Andoy ay humarap, hawak ang mutya na pinindot niya ito at sumabog ang liwanag, kumalat sa buong baryo. Ngunit ramdam niya ang sakit. Ang mutya ay sinusubok ang kanyang katawan at isip. Isa sa mga aswang ang matake mula sa likod at isa mula sa kaliwa. Ang bawat tama ay nagdudulot ng hapdi at sugat, ngunit ang liwanag ng mutya ay nagtataboy sa kanila. Ang Supremo ay lumapit kay Andoy, mabilis at brutal. Pinindot niya ang mutya sa isang iglap, ngunit ang kanyang galit ay mas malakas kaysa sa anumang naranasan ni Andoy. Isa sa kanyang kamay ay kumapit sa mutya at sa bawat galaw ng Supremo, tumitindi ang hapdi sa katawan ni Andoy. Ngunit sa huling sandali, naalala ni Andoy ang kanyang tapang at ang mga tao na baryo na umaasa sa kanya. Pinukol niya ang buong liwanag ng mutya sa Supremo. Ang liwanag ay sumabog sa buong kagubatan, kumalat sa lupa at hangin at tumama sa Supremo ng dilim. Ang matandang nilalang ay umagulhol ng ngisi sa galit at sa huling naglaho sa dilim, naiwan ang abo sa lupa. Ang hukbo ng aswang ay nataboy. Ang baryo ay ligtas. Si Andoy ay naupo sa gitna ng baryo, basang-basa, sugatan, ngunit ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang palad. Alam niya na talo na niya ang Supremo, ngunit ramdam niya rin ang bigat ng responsibilidad. Ang laban ay nagdulot ng sugat at takot sa bawat tao sa baryo. Si Andoy ay nakatayo bilang tagapagtanggol ng baryo. Ang Supremo ng dilim ay nataboy, ngunit ang alaala ng laban at ang sugat ng baryo ay mananatili sa kanya. Alam niyang ang kapangyarihan ng mutya ay hindi lamang para sa laban na ito, ay para sa proteksyon at pag-asa ng mga tao. Wakas!